Sa eksena, ang isang babae ay nasa opisina ng lolo ni Yuna at umiinom ng kape. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Sukjo, isang lalaking kilala sa kanyang galing sa paglutas ng kaso ng pagdukot bago pa dumating ang mga ahente. Mukhang naiinggit ang babae dahil si Yuna, at hindi siya, ang kasama ni Sukjo. Isang tauhan, personnel, ang nag-ambag ng bagong impormasyon na may kumakalat na strange rumor. Ayon dito, ang tunay na may gawa ng lahat ay isang estudyante na kapwa-estudyante, kasama rin ni Sukjo. Tumataas ang interes ng CEO, na siyang lolo ni Yuna, sa usaping ito. Nagulat ang babae at napaisip kung totoo ba ang rumor, lalo pat interesado na rito ang kanyang lolo. Sa bagong eksena, si Eugene ay nasa kanyang kwarto, at nag-workout habang iniisip ang mga nangyari kay Dayon at Yuna na nadukot. At biglang naririnig niya si Dayon na nasa labas ng kanyang kwarto at nag-aalok ng prutas. Lumabas si Eugene para makausap si Dayon at tinanong ang kanyang kalagayan. Sagot ni Dayon, ayos lang siya at hindi kailangang mag-alala si Eugene. Napangiti pa nga siya habang sinasabi ito dahil miat-miya na lang siya tinatanong ni Eugene ng magkaparehas na tanong. Biglang nagpalit ang usapan, tinukoy ni Dayon na alam niyang nag-aalala si Eugene sa kung paano siya tingnan ni Dayon lalo na sa kanyang kakayahan sa paglaban. Gulat si Eugene sa sinabi pero patuloy na nakikinig. Ipinahayag ni Dayon na hindi siya nagugulat o naiintriga sa mga nagawa ni Eugene para iligtas siya. Hindi rin niya itatanong kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan ni Eugene mag-isa. Si Eugene ay muli pang na-shock habang patuloy na pinapakinggan si Dayon na nagpapahayag ng kanyang mga iniisip. Patuloy ang usapan nila Dayon at Eugene. Inamin ni Dayon na may mga bagay siyang hindi kayang ikwento kay Eugene o sa kanyang lolo, kagaya ng mga masasamang nangyari sa kanya sa eskwela. Sumapit ang katahimikan sa pagitan nila. At biglang tumunog ang telepono ni Dayon na nagdulot ng pagkabigla sa kanilang dalawa. Sinagot niya ito at kausap pala niya si Yuna. Tumayo si Dayon at sinabing ayos lang siya at pinapakalma si Yuna na huwag nang mag-alala. Nagulat si Eugene nang marinig ang pangalang Opa mula kay Dayon habang kausap si Yuna. Sa susunod na eksena, nagkita sina Eugene at Yuna. Inutusan si Eugene ni Yuna na umupo at hindi lang tumayo. Gusto daw ni Yuna na humingi ng tawad kay Eugene dahil sa lahat ng pinagdaanan ni Dayon. Sinabi ni Eugene na nasabihan na siya ni Yuna tungkol dito. Pero sabi ni Yuna, gusto niyang mag-sorry ng personal at pagalingin muna si Sukjo bago ito humingi ng tawad. Gusto rin niyang magpasalamat kay Eugene sa pagligtas sa kanya. Nag-clarify si Eugene na si Dayon lang ang kanyang sinadyang iligtas, hindi si Yuna. Pero aminado si Yuna na natulungan din siya ni Eugene, kaya nagpapasalamat siya. Biglang sinabi ni Yuna na hindi na siya mag-iimbestiga kay Eugene. Dati kasi, nagduda siya dahil peke ang mga dokumento ni Eugene. Pero ngayon, titigil na siya sa pag-iimbestiga. Habang iniisip ito ni Yuna, naisip niya na kung may balak man masama si Eugene, hindi nito ililigtas si Dayon sa paraang ginawa niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, sinabi ni Eugene na kung tapos na si Yuna sa kanyang sasabihin, aalis na siya. Biglang tinanong siya ni Yuna kung pwede siyang maglaan ng oras dahil gusto siyang makita ng kanyang lolo para pasalamatan siya ng personal. Tumingin lang si Eugene kay Yuna at sinabing ayos lang siya at hindi naman si Yuna ang layunin niyang iligtas noong una. Ito ay nagdulot ng pagkagulat kay Yuna at tumahimik siya. Sa bagong eksena, habang naglalakad si Eugene, nakita niya ang isang lalaki sa isang sulok. Nang malapitan niya, na-recognize niya na isa ito sa mga tauhan ng chief at may sugat ito. Sinimulan ng lalaki na sabihin lahat ng nangyari ay kasalanan ni Eugene. Nagtataka at napapaisip si Eugene habang pinapakinggan ito. Ipinahayag ng lalaki na dahil sa pagtulong ng kanilang chief kay Eugene, lalo itong napahamak, lalo na't may problema na ito dahil sa isang insidente na may kinalaman sa isang congressman at sa pagka-involve sa Goseong clan. At tila naunawaan na ni Eugene ang buong sitwasyon. Sa bagong eksena, sa lugar ng chief na may mga katawan sa sahig at may grupo ng gang na tila handang salakayin siya. Pinangungunahan ng leader ng gang na sinabihan si chief na sumuko na lang para wala ng kahihiyan. Sagot ni chief, bakit siya susuko? Takot nga ang grupo na ito na dumating ng mag-isa, kaya sila ang mga duwag. Tinanong siya ng isa pang tao sa likod ng leader ng gang kung bakit siya nagkalat ng problema, pati na sa mga congressman at sa Goseong clan.
Sumagot si Chief na wala siyang ginawang masama, tinulungan lang niya na turuan ang mga baliw na tumatanggap ng trabaho na walang kaalaman sa mga ito. Nainis ang leader ng gang at utos niya na sugudin na si Chief. Sumugod na ang gang patungo kay Chief. Unang inatake si Chief ng isa sa mga miyembro ng gang, pero naiwasan niya ito at agad itong sinuntok bilang kontra-atake. Ganito rin ang nangyari sa pangalawang kalaban na lumapit sa kanya. Nag-init ang ulo ng leader ng gang habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na madaling tinalo ni Chief. Sinundan ito ng sunod-sunod na atake mula kay Chief, na patuloy na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa laban. Ngunit sa likod niya, may isang kalaban na tumama sa kanya gamit ang baseball bat, pero hindi ito naging sapat para mapabagsak si Chief. Sa halip, sinuntok niya ito ng diretsyo sa muka, na nagresulta sa pagbagsak ng kalaban. Habang ito ay nangyayari, naisip ni Chief na mukhang katapusan na niya ito para sa kanya dahil sa dami ng kalaban. Pero habang iniisip ito, may ngiti siyang naiwan at naisip niya ang high schooler na tinutukoy niya at nagtataka siya kung nasagip ba nito ang kanyang kapatid. At sa eksena, biglang lumitaw si Eugene at makikitang nagmamaneho siya ng motorsiklo ng mas mabilis sa lahat ng mga kotse sa kalsada. At dumating siya sa lugar kung nasaan si Chief. Pagdating niya, sinabihan siya ng isa sa mga tao sa labas na hindi siya pwedeng mag-park doon. Bilang sagot, agad niyang sinipa ang lalaki na nagresulta sa pagkabuwal nito at pagkawala ng malay. Habang naglalakad si Eugene papasok sa isang lugar matapos patumbahin ang unang kalaban, may isa pang lalaki ang sumigaw at sumubok siyang saktan. Ipinakita ni Eugene ang kanyang galing sa pag-iwas at nag-counter ng isang suntok sa mukha ng kalaban. Nakita ito ng isa pang lalaki na nagulat. Bago pa man makareact ang lalaki, sinipa na agad ito ni Eugene sa tiyan at tinuhod sa mukha ang kalaban para patumbahin ito. Itinuloy ni Eugene ang kanyang paglalakad at habang nasa hallway, napansin siya ng isa pang grupo ng gang. Tinanong siya ng grupo kung sino siya at paano siya nakapasok. Tiningnan lang sila ni Eugene. Pinagsabihan siya ng grupo na umalis na kaagad doon. Isang miyembro ng gang ang lumapit kay Eugene at sinabihan siyang umalis. Imbes na sumagot, binigyan ni Eugene ng isang suntok ang lalaki na nagpatigil sa lahat. May isa pang lalaking tumakbo patungo kay Eugene na may hawak na baseball bat. Hinawakan ni Eugene ang kamay ng lalaki at inatake nito ang leeg para patumbahin at may sumunod pang atake mula sa isa pang kalaban, pero umiwas si Eugene at bilang kapalit siniko niya ito sa mukha. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kalaban. Ipinakita ni Eugene ang kanyang kakayahan sa pag-iwas sa atake ng isa pang lalaki. Sinipa niya ito sa binti at pagkatapos ay pinatumba gamit ang isa pang sipa sa likod ng ulo nito. Yung huling lalaki ay sinubukang tumakas pero mabilis na tumakbo si Eugene mula dito at binigyan siya ng isang malakas na sipa na nagpatumba at pagtalsik nito ng malayo. Lipat ang eksena kay Chief na mukhang pagod na pero marami na ring napatumbang miyembro ng gang. Pinuri siya ng leader ng gang at sinabing magiging problema siya kung hindi siya inasikaso. Ang kasamahan ng leader ay nagdagdag pa na buti na lang daw ay mas gusto ni Chadusik o ang Chief ang tahimik na buhay kaysa sa pagpapalakas ng kanyang grupo. Biglang ang mga kalaban ay muling papalapit kay Chief, handa na para sa isa pang laban. May isa na umatake kay Chief na agad niyang naiwasan at gumanti ng suntok sa tiyan. Subalit may isa pang lalaki na direkta siyang nasuntok sa mukha. Sa kabila ng pagod, nakaganti pa rin si Chief ng suntok sa mukha ng kanyang kalaban at napabagsak ito. Nagsalita ang leader ng gang at sinabing nauubos na ang lakas ng Chief, kaya mas mabuti na lang daw na sumuko na siya para maging maayos ang pagtrato sa kanya. Ngunit tumugon si Chief na walang saysay ang mga sinasabi ng leader at handa siyang lumaban hanggang sa huli. Nagulat ang leader ng gang at ang kanyang kasamahan sa matapang na sagot ni Chief. May narinig na ingay ang kasamahan ng leader ng gang at agad siyang nag-utos na hulihin ang gumagawa ng ingay. Nagtataka rin ang leader kung ano ang pinanggagalingan ng ingay. Lumitaw si Eugene mula sa ingay at sa pagkagulat nagtanong si Chief kung bakit siya naroon. Sagot ni Eugene, bumalik siya para ibalik ang motorsiklo. Naguluhan si Chief at iniisip niya, ano ba ang sinasabi nito sa ganitong sitwasyon? Napansin ng kasamahan ng leader ng gang na kilala ni Chief si Eugene. Iniutos niya na saktan din ang bata. Pero sinabi ni Chief na mas mabuti na lang daw na huwag galawin si Eugene. Sumagot ang kasamahan ng leader na hindi nila pwedeng palayasin si Eugene dahil kilala siya ni Chief.
Nag-react si Chief at sinabing hindi si Eugene ang dapat palayasin, kundi sila ang dapat palayasin ni Eugene. Sa biglang takbo ng mga pangyayari, napansin ng kasamahan ng leader na napabagsak na ni Eugene ang ibang kalaban sa isang iglap. Ngumiti si Chief at sinabing kahit siya ay hindi na kayang talunin si Eugene, sumisigaw at nag-utos ang leader hanggang napatayin din si Eugene. Ngunit sa unang 3 tao pa lang na sumubok, madali silang tinalo ni Eugene. Nagalit ang leader at tinanong kung ano ang ginagawa nila laban sa isang bata. Biglang napansin ng leader na mayroong isa pang tao sa tabi niya at ito ay si Chief. Sinabi ni Chief na parang mayroon siyang nalilimutan. Pagkatapos ng mahabang laban, makikita ang leader ng gang at ang isa pang kasama nito na nakahandusay na sa lupa. Habang nakaupo sa lupa sa pagod, nakita ni Chief si Eugene na lumalapit sa kanya at ang sa likod ni Eugene makikita ang mga taong tinalo niya. Iniisip ni Chief na talagang matatawag na halimaw si Eugene. Sinabi ni Eugene na nabayaran na niya ang utang niya. Nagtaka si Chief at biglang naalala, tinanong si Eugene tungkol sa kapatid nito. Sumagot si Eugene na nasagip niya ang kanyang kapatid sa tamang oras dahil kay Chief. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.